Patay matapos umanong kumain ng adobong palaka ang isang babae sa Makilala, Cotabato. Sa Talisay, Cebu, patay rin ang isang lalaking senior citizen matapos sa mga takihin umano na mga alaga niyang aso. Yan ang unang balita ng host ng GMA Regional TV Live na si Nico Sereno. Nico, may buntag. May buntag, Ivan, sa investigasyon ng pulisya, inatake ang 63 anyos na biktima na kinilalang si George Mayol ng kanyang 5 alagang aso. Inabutan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak ang mga kawani ng City Dog Pound na hinuhuli ang mga alagang aso ni George Mayol sa Talisay City sa Cebu. Si Mayol natagpuang nakahandusay at wala ng buhay sa loob ng kanyang palikuran matapos umanong atakihin ng kanyang mga alaga. Ayon sa otoridad, nagtamo ng mga kagat sa mukha, tiyan at iba pang bahagi ng katawan si Mayol. Nagkagutay-gutay din ang shorts nito na resulta ng pag-atake ng mga aso. Pinuntahan ng pulisya ang bahay ni Mayol kahapon matapos makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan ang mga kapitbahay niya. Kinutuban daw sila dahil hindi nila nakikita ang biktima simula pa noong Lunes. Ayon sa kapatid ng biktima, dati nang inatake si Mayol ng mga alaga nitong aso noong July 2022 kung saan nagtamo siya ng 57 sugat. Sa una kay gibugno man sa siya siyang iro, panagyapong iro nadana sa ospital pod niya. Akong gibadlong, gi-advise na ko siya nga i-dispatch na iton over na sa City Pound. Ayon sa isang kapitbahay ni Mayol, may mga pagkakataong nasasakta ni Mayol ang mga alagang aso, lalo na kung nag-aaway ang mga ito. Paliwanag ng isang veterinaryo, dapat alagaang mabuti ang mga aso at iwasan itong saktan. Probably sa iyahan ang pagdala sa iro, ma'am. Kaya ang iro, ma'am, kung katulad ng tratuho, no, kung hindi man siguro ako, naging-anak na grabe. Dahil sa pagkain umano ng adobong palaka, binawian ng buhay si Marilyn Vehemente sa barangay Malasila sa bayan ng Makilala, Cotabato. Ayon sa kaanak ng biktima, namanhid ang bibig, sumakit ang tiyan at sumuka ang biktima matapos kumain ng inadobo nitong palaka na nahuli sa ilog. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero kalaunan ay nasawi ito. Ayon sa pamilya ng biktima, nakasanayan na raw nila na kumain ng palaka. Ginagawa rin daw nila itong pulutan. Ayon sa isang doktor, may bahagi ng katawan ang palaka na posibleng nakalason sa biktima. Inoobserbahan na ang kalagayan ng iba pang kaanak ng biktima na kumain din ng palaka. Kahon-kahon ng umano'y iligal at smuggled na karne ang naharang ng Inspectorate and Enforcement Unit ng Department of Agriculture sa Dasmariñas City sa Cavite. Laman ng delivery truck ang mahigit sa 1,700 na kilo ng Indian buffalo meat na sinasabing ibebenta pa sana sa palengke sa mas murang halaga. Mahigit 445,000 pesos ang kabuang halaga ng nasabat na karne, na kadalasan daw inihahalo sa paggawa ng corned beef. Dapat andoon lang siya sa planta. Nilalabas nila ng planta apparently and dinadala sa wet market. So, ang bawal. Technical smuggling na yan. Paglabag daw ito sa Republic Act 10611 o ang Food Safety Act. Yung handling kasi, nilabas ng planta yan. So, alam man na natin na yung mga truck na nagdala niyan, sumusunod doon sa talagang temperature. Pagdating sa palengke, kung ibibenta man nila, safe pa. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng may-ari ng mga nasabat na karne. Ivan, babala naman ng mga otoridad na pwedeng matanggalan ng permit ang mga kumpanyang nagsasagawa ng iligal na kalakarang ito. Ibinao na rin sa lupa ng NMIS ang mga karneng nakumpiska. At yan pinakahuling balita mula sa iba't ibang probinsya ng bansa, abangan mamaya dito sa Central Visayas and GMA Regional TV Live alas 8 pagkatapos ng unang hirit. Ivan? Daghang salamat, Nico Sereno. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.